Hello to you, brothers and sisters. Greetings to you in the gracious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Matagal na pong hindi ako nagbablog, almost a month ago. At ngayon ay gusto kong ipagpatuloy sa inyo ang unang iblinag ko sa inyo tungkol sa pamagat na kung ano ang mangyayari sa kaluluwa ng isang tao kung siya ay mamatay. Sa English ay sabi, what will really happen to the soul of a person when he dies. So I have sinalaysay ko sa inyo ang matatagpuan sa Luke chapter 16 verse 19 tungkol sa kwento ng ating Panginoong Hesus sa buhay ng isang mayaman at ng isang pulubi na walang iba kundi si Lazaro at ng isang mayaman na kinuwento ng ating Panginoong Hesus na itong pulubi at itong mayaman ay noong naunang namatay itong pulubi na si Lazaro ay sabi ng Bible ay kawawang-kawawa ang kanyang pagkamatay kasi siguro walang masyadong maraming kaibigan at kakilalang tao sapagkat siya ay isang pulubi at kukunti siguro ang nakilamay sa kanya o baka wala pang nakilamay sa kanya. Pero sabi ng ating Panginoong Hesus ay nung siya ay namatay ay kinuha ng mga anghel, siguro mga 2 anghel, ang kumuha ng kanyang kaluluwa at ipinunta siya doon sa bosom ni Abraham. So, yon ang sinabi ng ating Panginoong Hesus. At nang itong mayaman din ay namatay, ay sabi sa Biblia ay very celebrated ang kanyang pagkamatay kasi siguro may banda na kwan at siguro ipinarid pa yung bangkay niya sapagkat siya ay isang mayaman. Pero ang diferensya ay sabi ng ating Panginoong Hesus, ang kanyang kaluluwa ay pumunta doon sa Hades. At nung Hades na yon ay in short, ang ibig sabihin, pinupunto ng ating Panginoong Hesus dito sa istorya na ito, hindi ko na isalaysay sa inyo detail by detail sapagkat medyo mahabang istorya, pero ang punto na gustong ipakita ng ating Panginoong Hesus dito ay itong si Lazaro ay siya ay may takot sa Diyos at itong mayaman na ito ay walang takot sa Diyos. Kaya si Lazaro na ito, sapagkat may takot siya sa Diyos, ay kinuha ng mga anghel ang kanyang kaluluwa at ipinunta doon sa paraiso sa saklot o sa bosom ni Abraham. At nung namatay din itong mayaman na ito, ay sabi nito pumunta doon sa Hades sapagkat itong mayaman na ito ay hindi naligtas, hindi sa dahilan na siya ay mayaman, kundi sa dahilan na siya ay walang takot sa Diyos o walang paniniwala kay ating Panginoong Hesus. Now, ang direction o ang sentro ng ating pag-aaralan, pinag-aaralan ay itong subject na ito na kung saan pupunta ang kaluluwa ng isang tao kung siya ay mamatay. Sapagkat sa tradisyon ng mga tao,
maraming mga belief tungkol sa kung anong mangyayari sa kaluluwa ng isang tao kung mamatay. At sinabi ko sa inyo na mayroon yung ang isang paniniwala ay mayroon yung maniniwala na ang kaluluwa ng tao kung mamatay ay pwedeng the soul will be roaming around or going from place to place, or they can be invited to join with the living or to join with their relatives if they wanted to join o gusto nilang makihalubilo sa relatives nila ay pwedeng mangyari. Pero makikita natin dito sa doktrina ng Bible na hindi ganon ang mangyayari sa kaluluwa ng isang tao. At dirisahan na salita ay dito makita natin dito sa buhay ng pulubing Lazaro na ito at ang mayaman na ito ay nung namatay sila ay kaagad-agad nung namatay si Lazaro, kaagad-agad ay kinuha ng anghel ang kanyang kaluluwa at ipinunta doon sa bosom ni Abraham. At kaagad-agad din nung namatay itong mayaman ay yung kaluluwa ay napunta doon sa Haris. So, hindi pwedeng ang kaluluwa ng isang tao ay pwedeng kung ano ang pupuntahan o pwedeng maggala-gala pa rin dito sa mundo. Hindi yon ang itinuturo ng salita ng Diyos. Kundi makita natin dito na ito ang turo ng ating Panginoong Hesus na kung mamatay ang tao, ang kaluluwa niya ay pupunta sa kanyang destinasyon. Ikalawang point na gusto kong ipakita sa inyo dito ay noong naipako ang ating Panginoong Hesus sa cross ay may dalawa siyang kasamang tulisan na naipako sa kanya. Ang isa sa left niya at ang isa sa kanan niya. At noong naipako sila sa cross ay hindi sila kaagad-agad namatay sapagkat naipako sila sa kanilang mga palms. At unti-unti ang pagkamatay nila, hindi biglahan na namatay sila. At nung sila ay nandun na nagsasuffer doon sa cross nila, itong tulisan sa kaliwa ay itong sa English ay he chided the Lord Jesus Christ, o itong in other words ay he blasphemed the Lord Jesus Christ. At sabi niya, kung totoong ikaw ang anak ng Diyos, isave mo ang iyong sarili at kami sa cross na ito. O kung talagang ikaw ang anak ng Diyos ay hayaan mo na, ay gawin mo na tayo ay masisave dito sa sitwasyon natin. Sabi niya. In other words, he did it in derision or in a blasphemous way. Pero itong tulisan sa right hand niya ay rinibuke niya itong kasamahan niyang tulisan at sabi niya, bakit ganon ang sinasabi mo?
sa taong ito. Itong taong ito ay walang ginawang kasalanan at siya ay matuwid. Pero tayong dalawa ay dapat lang na tayo ay magdurusa sa ating ginawang kasalanan. Sabi nitong tulisan na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus. At nung matapos sinabi niya yon, sabi niya, tumingin sa Panginoong Hesus at sabi niya, Lord, remember me when you are in your kingdom. Mababasa natin ito dito sa Luke, libro ng Luke o Lucas chapter 23 verse 35 to 43. So dito sa verse 42, sabi ng tulisan na ito na nasa kanan ng ating Panginoong Hesus, sabi niya, Lord, remember me when you are in your kingdom, sabi niya. At ano ang sagot ng ating Panginoong Hesus? Sabi niya, today you will be with me in paradise. Sa oras o sa araw na ito, ikaw ay makipagpunta ka sa akin doon sa paraiso. So, right there and then, ay ang kanilang mga kaluluwa o spirit ay na umalis na o namatay na sila. Umalis na yung kaluluwa nila sa katawan nila. So, makikita natin dito na right at that moment ay itong kaluluwa ng tulisan na ito na sa kanan ng ating Panginoong Hesus ay nakipagpunta sa Panginoong Hesus doon sa paraiso sapagkat yon ang sinabi ng Panginoong Hesus na sabi niya, today you will be with me in paradise. May ipinapakita itong narration na ito o itong nangyari na ito sa dalawang tulisan na ito. Ang ipinapakita rito ay ipinapakita ang dalawang klase ng tao. Sapagkat parehas itong tao na ito ay makasalanan kasi sila ay tulisan. Pero ang diferensya ay itong nasa kaliwa ay walang paniwala sa ating Panginoong Hesus. Pero itong nasa kanan ay maniwala na itong si Jesus ay walang kasalanan at naniwala na siya ay tunay na tagapagligtas. Kaya itong nasa kanan na tulisan ay siya ay nasave at dinala ng ating Panginoon Jesus doon sa paraiso. Pero ano ang nangyari dito sa tulisan na nasa kaliwa niya? Sapagkat itong tulisan na ito na nasa kaliwa ay walang faith o walang pagtitiwala sa Panginoong Hesus ay hindi siya naisama doon sa paraiso. So, yun ang ibig sabihin ng istoryang ito. Ipinapakita niya ang dalawang klase ng tao. Ito ang taong sapagkat sabi ng Bible, lahat ng tao ay makasalanan. Walang tao na walang kasalanan. Romans 3:23 sabi doon, all have sinned and come short of the glory of God. Pero, maski man walang tao na matuwid, pero ang diferensya ay itong ibang klase ng tao na walang paniwala sa ating Panginoong Hesus ay sila ay
accordingly sa turo ng salita ng Diyos ay sila ay makondem. Pero ang mga tao, mga sinners na tao na maniwala sa ating Panginoong Hesus ay sila ay masisave. So, yun ang maliwanag na turo ng ating Panginoon Hesus o turo ng salita ng Diyos. So, yun ang nangyari. At makikita natin na itong kaluluwa ng nasa right ng ating Panginoong Hesus ay right there and then ay pumunta ang kanyang kaluluwa sa paraiso. So, yun ang tunay na mangyayari sa buhay ng mga tao. Kung ang isang tao ay maniwala sa ating Panginoong Hesus, ay siya ay mabibigyan ng buhay na walang hanggan at pupunta doon sa paraiso. Pero kung ang mga tao na hindi maniwala sa ating Panginoong Hesus ay kagaya ng rich man na ito, ay ang kanilang kaluluwa ay pumupunta doon sa Hades. So, yun ang katotohanan tungkol sa itinuturo ng salita ng Diyos tungkol sa kaluluwa ng isang tao. Kung minsan ay nakakalungkot sapagkat from December 25 o sabihin ko na lang from the middle of 2024 ay hanggang sa ngayon ay marami akong kakilala na namatay at some of these acquaintances na kakilala ko ay parang hindi lahat sila ay sa aking paniwala ay sure na sila ay na-save o pumunta sa kaharian ng Diyos. Bakit? Sapagkat some of these acquaintances of mine ay nakikita ko sa kanila bago sila mamatay. Parang kung isi-share mo sa kanila ang tungkol sa salita ng Diyos ay parang wala silang, they are uninterested in hearing or they are uninterested in hearing about the gospel or about the Word of God or about our Lord Jesus Christ in His saving grace. Wala silang, some of them, they are not interested about spiritual things. At ito ay aking ikinakalungkot kung iniisip po ang nangyari sa mga acquaintances na ito, kakilala kong mga tao na namatay. Kaya't in my part, as a true believer on our Lord Jesus Christ, I felt somewhat sorrowful or somewhat feeling ko ay hindi masyadong nagagalak sa nangyari sa mga acquaintances na ito sapagkat feeling ko na baka hindi sila talagang bago sila namatay ay hindi nila ibinigay ang kanilang buhay sa ating Panginoong Hesus. Kaya't alam nyo, ang ating Panginoong Hesus ay sabi ng Bible, ayaw ng Panginoong Hesus na may mawawala o may
magdurusa na buhay na kaluluwa ng isang tao. Gusto ng Diyos na lahat ng tao ay sa English ay God wants all men to repent and to come to the knowledge of the truth for their salvation. Yun ang kagustuhan ng Diyos. Pero gaya nga ng salita ng Diyos, kung we do not respond sa conviction ng Espiritu ng Diyos at sa conviction ng salita ng Diyos, kung marinig natin ang salita ng Diyos ay we are unresponsive, ayaw nating mag-respond sa kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos, ay walang magagawa ng Diyos tungkol sa ating kaligtasan. Sapagkat maski man gusto ng Diyos na tayong lahat ay maligtas, ay tayo ay may yung sinasabi nating choice kung gusto nating maligtas o hindi. Pero ang siguradong katotohanan ay lahat tayo ay binibigyan tayo ng chance ng Panginoon Jesus na magsisi sa ating kasalanan at mag-accept sa katotohanan tungkol sa ating Panginoong Jesus. So, ito talaga ang mangyayari sa buhay o kaluluwa ng tao kung sila ay mamatay dito sa mundo. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano at mamatay ka man dito sa mundo, sabi ng Bible sa Philippians 1:21, sabi ni Apostol Pablo, "For me to live is Christ and to die is gain." Sa akin, sa kabuhayan o sa buhay kong ito ay iaalay ko sa Panginoong Jesus, at kung ako ay mamatay ay ito ay yung ano ba sa Tagalog yung gain, yung may malaking gantimpala sa akin. So yun ang salita ng Diyos. Pero kung tayo ay hindi maniwala sa ating Panginoong Jesus, sinasabi ko ito sapagkat maski man maraming pinapaniwalaan ng mga tao na pwede silang masave, ang sabi ng Bible, may iisa lang wagas na tayo ay masisave, maliban lang sa iisang tao o isang pangalan na walang iba kundi itong ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang meaning ng pangalan ng ating Panginoong Jesus ay Anointed Savior. Siya lang ang anointed na tagapagligtas sa buhay ng tao. At iyon ay very clear sa kung kayo ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay it is very clear in Acts chapter 4 verse 14. So iyon nakalahad doon na wala nang ibang Savior na naibigay sa atin kundi ang ating Panginoon Jesus lang. So, iyon ang turo ng salita ng Diyos. At ang ikatlong ebidensya na kung ang tao ay maniwala sa ating Panginoong Jesus ay ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa kaharian ng Diyos, ay itong nangyari kay Stephen. Sa Acts chapter 7, ang istorya tungkol kay Stephen, itong si Stephen ay isang
alagad ng Diyos. At itong Stephen ay he was captured by the unbelieving Jews, yung mga Hudyo na tao, at kinapture nila siya at dahil ipinipreach niya ang Panginoong Jesus na siya lang ang tunay na tagapagligtas, hindi yung relihiyon nilang Judaism, sapagkat ang mga Hudyo ay they were so entangled in their religion, which is Judaism, ay hindi sila naniwala sa ating Panginoong Hesus noong ang ating Panginoong Hesus ay naipanganak dito sa mundo at siya ay nagtuturo ng salita ng Diyos. Pero karamihan sa mga Hudyo ay hindi sila naniwala sa ating Panginoong Hesus. Kaya si Stephen na ito ay pinarusahan nila, yun sa English ay they stone him to death. At nung si Stephen ay malapit nang mamatay, tumingin sa langit at sabi niya, sabi niya, Lord, receive my spirit. So ito ang prayer ni Stephen. Siya ang unang he was the first one to pray to the Lord Jesus Christ when our Lord Jesus Christ went back to heaven, because this Stephen said when he was being stoned, he said, I saw the Son of Man, or I saw Jesus Christ standing at the right hand of God, sabi niya. At nung siya ay malapit ng mamatay, sabi niya, nag-pray siya at sabi niya, Lord, receive my spirit, sabi niya. So, ang makita natin dito, maski man namatay yung body ni Stephen sapagkat they stoned him, pero yung spirit niya nung umalis sa kanyang katawan ay nagpunta doon sa kaharian ng Diyos, sapagkat he said in his prayer, Lord, receive my spirit. So, mga kapatid, sana ay pakinggan yung maigi or you watch so intensely or sincerely itong vlog kong ito, sapagkat ang sinasabi ko ay very important at ang sinasabi ko sa inyo ay ito ang katotohanan na isulat dito sa salita ng Diyos. At ang mga ibang mga belief tungkol sa kaluluwa ng tao ay ito ay mga handmade na belief, handmade na paniniwala tungkol sa mangyayari sa kaluluwa ng tao kung mamatay. Ang tunay na mangyayari ay nandito sa salita ng Diyos, na kung ang tao ay mamatay, mayroon siyang pupuntahan na lugar. At yon ay kung maniwala sa Diyos ay pupunta sa kaharian ng Diyos. Ngunit kung hindi siya maniwala sa Diyos, ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa Hades, o sa ibang salita ay sa hell, sapagkat ang ating Panginoong Hesus mismo ang nag-preach na yung mga hindi maniniwala ay pupunta ang mga kaluluwa nila doon sa hell. So iyon ang tunay na turo ng salita ng Diyos, at wala nang iba pang mas better or mas mas kapanipaniwalang
doktrina kaysa itong doktrina na mababasa natin dito sa salita ng Diyos. Maraming salamat po mga kapatid at muli ay gusto kong sabihin na I'm praying for you. I'm praying for you who are watching my vlog. Sana ay liwanagan ng Panginoong Diyos at ng Holy Spirit ng Diyos ang iyong isip at ang inyong puso upang maintindihan nyo ang kagustuhan ng ating Diyos. So, goodbye for now. God bless you. Thank you so much, brothers and sisters. Until next time.